Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito na yung hinihintay ng ating mga kababayan. Kasi sa araw na ito mga kababayan ay magdesisyon na daw yung House Committee on Ethics kung itong si TTG leader Arnie Teves ay tuluyan na bang baklasin sa Kongreso mga kababayan. Kung kayo ang tatanungin ko, gusto nyo bang mawala na itong si TTG leader Arnie Teves sa Kongreso mga kababayan? Kung ako naman ang inyong tatanungin, gusto ko na talagang matanggal ito sa Kongreso. Kasi mga kababayan, napakapangit naman pakinggan na mayroong isang terorista. Ulitin ko pangit pakinggan na mayroong isang terorista dyan sa Kongreso mga kababayan. Kaya kailangan ng tanggalin itong si Arnie Teves bilang isang congressman mga kababayan. Ito wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Pinauubayan na lamang ni House Secretary General Reginald Velasco sa House Committee on Ethics ang desisyon sa patuloy na pagliban nitong si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Naniniwala din ito na magiging patas lamang ang may papataw na kaparusahan ng House Committee on Ethics kay Congressman Teves. Sinabi nito na tatalakayin ngayong araw ng Kamara ang desisyon. Magugulit ang noong Hulyo 31 nang natapos ang suspension order laban sa kongresista. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Secretary General Velasco. Well, nag-meet na and meron silang recommendation and the plenary will act on it by Wednesday. I'm not authorized to reveal anything, but you can wait until tomorrow. The plenary, that be the time when the House of Representatives, the plenary, will decide what to do with Congressman Arnolfo Teves Jr. Bahagi po yan ang naging pahayag ni Secretary. Yun ang mga kababayan, abang-abangan natin mamayang hapon mga kababayan kung maglabas na ba ng desisyon yung House Committee on Ethics mga kababayan na itong si Arnie Teves ay tuluyan na talagang tinanggal nila mga kababayan bilang isang kongresista. Ang laki ng pagsisisi ni Arnie Teves mga kababayan nito isip-isip siguro niya dapat hindi na lang ako sumayaw yung sayaw ko na terrorist dance ay talagang tinuluyan. Talagang tutuluyan ito mga kababayan. Sa tingin ko lang tutuluyan na talaga itong tanggalin sa Kongreso. Kasi ulitin ko yung sinasabi ko, napakapangit naman mga kababayan na may isang congressman na patuloy na nagtatago, patuloy na nang iinsulto sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, at napakapangit pakinggan mga kababayan na may isang congressman na terorista. At hindi lang basta-basta mga kababayan na terorista, leader pa ng mga terorista mga kababayan. Secretary General Reginald Velasco ng House of Representatives. Kaugnay pa ng balitang yan, isa lamang sa maraming factors na sinasaalang ngayon ng House of Representatives sa pagpapasya sa status ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. ang pagtatalaga sa kanya ng gobyerno bilang isang terorista ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Pagdating kasi niya sa pagpapataw ng sanctions o parusa, ang pagtatalaga bilang terorista ay hindi naman isang game changer dahil marami anyang mga punto ng talakayan bago gumawa ng ganoong desisyon ang Anti-Terrorism Council. Maaring isa lamang anya ito sa dahilan, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan sapagkat ang nasabing desisyon ng Anti-Terrorism Council na nagdedeklara kay Teves bilang terorista ay maaari pa namang maiapila. Ayon pa kay Secretary General Velasco, mayroon ng rekomendasyon ang House Ethics Panel at aaksyonan ito ng plenaryo ngayong araw yan ng Miyerkules. Dito pa lamang anya maaaring magpasya ang House of Representatives kung ano ang gagawin kay Congressman Teves. Itong araw ng Martes, tinalakay ng House Committee on Ethics Panel ang kinabukasan ni Teves bilang isang mambabatas sa gitna ng kanyang patuloy na pagliban sa mga pagliligtas ng Kamara kaugnay sa kanyang nagpasuna na Travel Authority. 2 beses na rin pinatawan ng 60-day suspension si Teves kung saan ang pinakahuli ay nagpaso noong Hulyo 31. Kung matatandaan na tumangging bumalik sa bansa si Congressman Teves mula pa noong buwan ng Marso dahil umano yan sa banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Matapos siyang iugnay ng Justice Department sa Yan ang mga kababayan, 2 beses na itong nasuspindi. Ibig sabihin tama na yung pagsuspindi.
nakakapagod na yung salitang suspindi, ano. Dapat talaga tuluyan na itong tanggalin. At ito yung banta naman talaga sa buhay, no, ni Arnie Davis. Ito yung ginagamit lagi niya. Kung talagang totoong may banta sa pamilya nila, mga kababayan, bakit si Henry Davis andoon sa Negros, mga kababayan, at patuloy pa rin nagsasalita, mga kababayan, sa isang radio station? Bakit hindi pa napatay hanggang ngayon yan? Bakit ligtas? Talagang ginagamit lang ni Arnie Davis yung salitang nanganganib yung kanilang buhay. Kaya kasi nga ayaw niyang umuwi, mga kababayan, dahil alam niya sa kanyang sarili na talagang siya yung may kagagawa, no? Siya yung nag-utos doon sa nangyari kay Gobernador Roel Digamo, mga kababayan. Kaya huwag na tayong bulahin, kasi kung may banta, mga kababayan, matagal lang nangyari yan si Henry Davis, mga kababayan. Bakit patuloy pa rin niyang nagsasalita dyan? Ang mahal lang nga daw ng kilo ng bigas ngayon. Di ba, mga kababayan? Huwag naman tayo niyang gawing uto-uto, mga kababayan. At nakikita ko na rin sa bulang kristal, mga kababayan, na itong si Arnie Davis ay tuluyan na ngang mawala sa Kongreso. Pagpaslang noong Marso 4 kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Subalit itinanggi naman ng kongresista ang pagkakasangkot sa krimen. Alauna ay kinasuhan siya ng murder at iba pang kaugnay ng mga kaso sa mga serye umano ng pagpatay sa Negros Oriental noong taong 2019. Bunso noong nakaraang buwan ay itinalaga nga ng Anti-Terrorism Council si Teves at 12 pa bilang terorista. Samantala, yung kasong pagpatay laban kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. na may kaugnayan sa pagkamatay ng 3 individual doon pa rin sa probinsya ng Negros Oriental, tuluyan na pong inihain sa korte. May nakuhang report dito si Bombo Victor Liantino. Ito maganda ito, mga kababayan. Tuluyan ng inihain sa korte. Mainit-init pa to, no? Kasi inihain ng mga kababayan. Ibig sabihin, mainit pa itong balita na ito. Tuloy na natin inihain sa korte ang 3 kaso ng pagpatay laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na may kaugnayan sa kaso ng pagkamatay ng 3 individual sa Negros Oriental noong taong 2019. Kinumpirma mismo ito ng Prosecutor General na si Benedicto Malcontento na naisampa na ang naturang kaso sa Negros Oriental Regional Trial Court. Una nang sinabi ng Department of Justice prosecutors na mayroon silang sapat. Sa Negros Oriental Regional Trial Court, akala ko ba sa iba din yung sa Manila, mga kababayan? Kasi sabi ni DOJ Secretary, parang sa Manila RTC, mga kababayan. Ito naman sa Negros RTC. Aba, baka ano ba bang kaso na ito? Iba-ibang lugar ba, mga kababayan? Sa bagay, sa Negros Oriental ito nangyayari. Ibig sabihin, mga kababayan, kinumpirma na naisampa na yung kaso. Talagang huling halakhak na ni Arnie Davis, mga kababayan. Hihintayin na natin yung paglabas ng warrant of arrest, no, mga kababayan? At matibay na ebidensya upang kasuhan ang suspendidong mambabatas na si Teves. Bukod kay Teves ay kasama rin sa kaso ang 5 pang individual na nauugnay kay Teves. Ito ay sina Hana May Sumerano, Richard Cuadra, Jasper Tanasan, Alex Mayagma at Rolando Pinili. Sila ay posibleng umunong may kinalaman sa pagkamatay ng mga sumusunod. Si Michael dating board member ng 3 distrito ng Negros Oriental, siya ay pinatay noong March 25, 2019. Si Lester Bato, bodyguard ng isang kumakandidatong mayor noon na si Pasay candidate Cliff Cordova. Siya ay pinatay isang buwan matapos na mapatay si Limog. At ang panghuling biktima ay si Pasito Lebron na pinaghinala ang hitman na ugnay kay Teves. Pinatay siya noong taong 2019. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na sa oras na maihay na ang mga kasong pagpatay laban kay Teves ay maaari nang humingi ng tulong ang Pilipinas mula sa international law enforcement agencies para ma-secure si Teves sa oras na lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon pa kay Rimulya, kapag sinimula na ng International Criminal Police Organization o Interpol at iba pang law enforcement agencies bodies ang tracking kay Teves, siguraduhin malaki ang maging epekto rito sa suspendidong mambabatas. Nakatagda rin na niyang maglabas ng red notice ang Interpol kapag may warrant of arrest na si Teves at kapag nangyari ito ay hindi na siya makakalabas ng bansa kung saan man ito namamalagi. Samantala si Teves rin ang itinuturong mastermind sa kaso ng pagpatay. Yun ang mga kababayan, napakagandang pakinggan, mga kababayan, na maglabas na ng red notice yung Interpol, mga kababayan. At itong si Arnie Teves
ay hindi na po ito makakagalaw, hindi na po makakalabas ito kung saan man itong bansa naroroon mga kababayan. Talagang wala na, sumisikip na yung mundo ni Arnie Teves. Kung ako kay Arnie Teves mga kababayan, uwi na lang siya ng bansa, harapin niya yung kanyang kaso kaysa doon siya patintiro sa ibang bansa mga kababayan. Ay talagang hindi na magtatagal mga kababayan, mahuhuli at mahuhuli itong si Arnie Teves. Ating Negros Oriental Governor Ligamo noong March 4 ng kasalukuyang taon. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik ng Pilipinas simula nang mapatay ang dating gobernador. Siniguro naman ang kalihim na magbibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Governor Ruel Ligamo. Lahat pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Cristi Simulia. Nothing changes. The state will have to charge those who were involved completely in the conspiracy to murder Governor Ligamo. And any recantation should not change the fact that statements were already made with independent evidence affirming and confirming the facts stated in the extrajudicial confessions prior to the recantations. So yun lang hinihintay natin. We just want it to be fleshed out properly by the NPS. But as far as I'm concerned, when I think about it, the way I know my law, nothing changes because these extrajudicial confessions are supported by other independent men. Yun ang mga kababayan, inaasahan natin yung paglabas na ng warrant of arrest dito kay TTG leader Arnie Teves mga kababayan. At yun na nga, hihintayin natin na mangyayari yun mga kababayan. Napakagandang balita yan mga kababayan na naisampa na talaga yung kasong murder laban dito kay Arnie Teves mga kababayan. At abangan din natin ngayong araw na ito kung mailabas man yung desisyon ng House Committee on Ethics mga kababayan na tuluyan na talagang baklasin o tanggalin nila itong si Arnie Teves bilang isang congressman mga kababayan. Pangit naman talaga pakinggan na may congressman na nandyan na kasama o kasapi na isang terorista. Napakapangit pakinggan mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Member Jeberhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan, Robert Tawadan, kay Angelita Arbon, shoutout sa inyo idol. At shoutout din dito tayo sa bandang baba kasi nabasa natin yung taas. Shoutout kay dito, sana ba yung banda? Dito kay Maripi Salatan, shoutout Istanbul says, yun, nabasa natin ito kahapon. Kay Ruina Rukamura, shoutout kay P. Pauline, kay Mauron, kay Julito Arana, shoutout kay Cecilio Carliti Kabagi, kay Chato 2, kay Migan, shoutout kay Dylan Real Bariti, shoutout kay Ireneo Ferrer Jr., kay Aib, shoutout kay Abdul Gani Maayag, shoutout Abdul Gani Maayag, shoutout kay Sinon Narciso, shoutout Sinon Narciso, kay Rosalinda Fritzer, shoutout sa iyo idol. Rapi Rico Studio, shoutout. Iba Rigla, shoutout kay Leonides Avila, shoutout. Manuel Gatmaytan, Justin C. Darunday, shoutout kay Isidro Haliko, idol, shoutout medyo madilim yung ating video ngayon kay Uncle, si Uncle Sam itong yung natin, ang babasa atin ito shoutout sa iyo Uncle Sam, sana ba yung makasama natin? Lumabas naman. Shoutout rin kay Benito Sispini, kay Maria Luisa Abrigue, shoutout doon sa Hugilon, kay Mercy Aba, shoutout, at kay Norma Ip Chris Pulo. At habol natin si Rino Concepcion at si Antonia Cruz. At kay, si Uncle Sam na naman. At kay Idol TD Bear, shoutout Idol TD Bear, kay Gao Piki, shoutout Gao Piki. At kay Ninit Bera, kay
kay Ma'am Joyce, no, at kay Saito. Yun ang mga kababayan, medyo mahaba na natin yung shoutout, ano. Hindi ko na lang binasa yung mga komento kasi nabasa na rin natin yan, mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna. At once again, this is Sunday TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.